Sa ilalim ng hamog ng Tagaytay, dalawang katawan ang nagsanib sa batya sa pagitan ng init at bawal na pag-ibig. Rafael, kung malaman ng pamilya mo, lahat mawawasak. Sabi ni Althea habang bumabagsak ang ulan sa labas. Ngunit sa halip na takot, halik ang sagot ni Rafael. Halik ng lalaking handang suwayin ang mundo. Kinabukasan iniwan niyang luhaan si Althea at sa bawat patak ng ulan, isinilang ang isang lihim. 18 taon ang lumipas, isang bilyonaryo, inuwi sa mansyon itong mambubuti. Hindi niya alam, tunay niya palang anak iyon. At sa gabing iyon, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Malamig ang simoy ng hangin sa Tagaytay sa labas ng rest house. Patuloy ang ambon na parang musika sa katahimikan ng gabi. Sa loob, may mga ilaw na kulay ginto, banayad at mainit sa mata. Sa gitna ng silid ay naroon si Rafael Montenegro. Bata pa, nasa late 20s. Suot ang puting polo na medyo bukas ang unang botones. Hawak ang baso ng alak habang nakatanaw sa bintana. Tahimik, tila wala siyang kasama. Pero nang lumingon siya ay naroon si Althea de la Cruz. Nakaupo sa tabi ng fireplace. Nakabalot sa kumot, may bahid ng kaba sa mga mata. Ang tahimik mo, wika ni Rafael. Nilapitan siya. Ngayon ka lang ganyan. Ngumiti si Althea ng pilit. Siguro kasi ngayon lang ako natatakot. Tinatakot kita? Hindi ikaw. Humugot siya ng hinga. Yung sitwasyon natin. Umupo si Rafael sa tabi niya. Althea, ilang buwan na tayong ganito? Hindi mo pa rin ba kayang paniwalaan na seryoso ako? Rafael, tinig niya ay halos pabulong. May fiancé ka. May pamilya ka. May pangalan. May negosyo. Samantalang ako simpleng teacher lang sa art center na tinulungan mo i-fund. Kung malaman nilang ako yung babaeng yun, wala akong pakialam sa kanila. Putol ni Rafael. Sa tingin mo ba kaya kong tumigil sa ganitong nararamdaman ko? Nagkatinginan silang dalawa. Sa pagitan nila, may hangin ng pag-aalinlangan pero mas malakas ang init ng damdamin. Bumagsak ang ulan sa labas. Mas lumakas, parang sinasabay sa tibok ng puso nilang pareho nang bumibilis. Tumayo si Althea, lumayo ng kaunti. Hindi mo alam kung gaano kahirap to para sa akin. Araw-araw, sinasabi ko sa sarili ko na mali. Pero pag nandito ka na, parang lahat ng mali nagiging tama. Lumapit si Rafael sa kanya, marahan. Thea, bulong niya, hindi kita pinaglalaroan. Alam mo, totoo to. Pero hanggang kailan? Tugon niya na umiwas ang tingin. Hanggang kailan mo ako kayang itago? Natahimik si Rafael. Ang mga mata niya ay tila may bigat na hindi maipaliwanag. Parang gusto niyang sabihin ang lahat, pero takot siyang masira ang mundo niyang nakasanayan. Lumipas ang ilang sandali na katahimikan. Tanging tunog ng ulan at apoy sa fireplace ang maririnig. Umupo si Althea sa harap ng bintana. Pinagmamasa ng mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Alam mo, Rafael, mahina sabi niya. Bata pa ako. Pinangarap ko na makasama ang isang lalaking kaya akong ipaglaban. Pero ngayon, natutunan kong minsan, yung taong gusto mong ipaglaban ka, siya rin yung dahilan kung bakit ka kailangang lumayo. Lumapit si Rafael mula sa likod. Marahang niyakap siya. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Naramdaman ni Althea ang tibok ng puso niya sa likod ng lalaki. Mabilis, totoo. Huwag mo sabihin yan kung hindi mo kayang panindigan. Mahinang sabi niya. Kasi ako, kaya ko mawala ang lahat. Pero ikaw, may mawawala kang mundo. Kung mundo ang kapalit, sige. Wika ni Rafael. Kung ikaw ang mundo ko. Tumulo ang luha ni Althea, pero ngumiti siya sa gitna ng sakit. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Alam ko.
Humarap siya sa kanya at bago pa siya makaiwas, marahan siyang hinalikan ni Rafael. Hindi iyon halik ng kasalanan, kundi halik ng dalawang taong matagal nang lumalaban sa tadhana. Sa labas ay patuloy pa rin ang ulan. Tila pinapatay ang apoy ng gabi. Pero sa loob, lalo itong naglalagablab. Nagtagal ang kanilang yakap. Parang gusto nilang kalimutan ang oras. Ang mundong ayaw sa kanila. Pero sa bawat paghinga, naroon ang realidad. Lumayo si Althea, nanginginig ang labi. Kung malaman ng pamilya mo, lahat ng ito ay mawawasak. Bakit ba kailangan kong matakot sa totoo? Sagot ni Rafael. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi ako traidor. Minahalang kita. Totoo, sagot niya. Pero sa mata ng mga tulad nila, kasalanan yun. Tahimik si Rafael at walang nasabi. Tumingin siya sa labas, sa dagat na natatakpan ng hamog. Ang mga alon, kumikilos sa dilim. Tulad ng nararamdaman niya. Magulo, walang direksyon. Lumipas ang mga oras sa dulo ng gabi, natulog silang magkahawak ang kamay. Walang pangako, pero may pag-asang kahit sandali, totoo ang lahat. Pagpatok ng umaga, nagising si Althea. Walang Rafael sa tabi niya. Tanging sulat ang naiwan sa mesa. Althea, kailangan kong bumalik sa Maynila. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to pero alam kong hindi kita malilimutan. Mahal na mahal kita. R. Napaluhod si Althea. Hawak ang papel. Sa labas muli na namang umulan. Parang binubura ng langit ang lahat ng bakas ng gabi. Sa araw na iyon, tuluyan siyang lumisan sa Tagaytay. Dalang sakit at isang lihim na tutubo sa sinapupunan niya. 18 taon na nakalipas mula noon. Sa bawat hampas ng alon, may batang lalaking tatawagan na pangalang Kael. At sa bawat patak ng ulan, naroon ang alaala ng gabing minahal siya ng isang Montenegro. Mainit ang umaga sa Tondo, amoy mantika, basura at usok ng jeep. Sa katabi ng estero may batang lalaki na kasando. Bitbit ang lumang sako ng bote. Siya si Kael de la Cruz. 18, payat, sunog sa araw, pero may mga mata na parang hindi sumusuko kahit ilang ulit nang nadapa sa buhay. Habang naglalakad siya, sinisipat niya ang bawat bote. Lata at plastik na pwede pang pagkakataan. Kahit 10 kilo lang ngayon, may pambili lang ng bigas. Bulong niya sa sarili. Kael! Tawag ni Mang Tonyo. Ang mamimili ng bote sa kanto. 1 kilo, 3 lang ang bigay ko dyan. Pwede po bang 4? Tanong ni Kael. Nakangiti pa rin kahit pawis sa pawis. Ha? Loko ka. Hindi nga kumikita itong pwesto ko eh. Ngumiti lang si Kael. O sige, okay lang po kahit 3. Basta timbangin nyo ng tama ha. Yung batang yan, sabi ni Mang Tonyo habang tinitimba ang mga bote. Kung lahat ng katulad mo marunong tumawa kahit hirap, baka mas magaan ang buhay dito sa mundo. Tinanggap ni Kael ang bariyang binigay at tumango. Salamat po, sa susunod ulit. Bitbit ang sako, dumaan siya sa makipot na eskinita papunta sa barong-barong na tinutuluyan niya. Habang naglalakad, sinalubong siya ng batang si June, 8 taon. May dalang sarang laruang kotse. Kuya Kael, may nakuha akong lata. Pwede mo bang isabay sa benta mo mamaya? Oo naman, sagot naman ni Kael, sabay tapik sa ulo ng bata. Pero hati tayo para pareho tayo makakain. Yay! Sigaw ni June, sabay tumakbo palayo. Pagdating ni Kael sa bahay-bahayan niya, isang kubong gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton, agad niyang inilapag ang sako. Umupo siya sa sahig at kinuha ang maliit na larawan ng isang babae. Medyo kupas na sa panahon. Siya si Althea, ang tanging larawang naiwan ng ina niya bago ito pumanaw. Mama, mahinang sabi ni Kael. Sabi nila maganda ka raw. Kung nandito ka lang siguro, baka hindi ako ganito. Tahimik siyang tumingin sa larawan, sabay ngumiti. Pero wag ka mag-alala mama, kaya ko to. Sabi mo dati 'di ba, basta marangal, walang nakakahiya. Kinuha niya ang kwintas na nakasabit sa pako sa dingding. Luma na,
kalawangin pero maingat pa rin niyang pinupunasan. Sa gitna nito may maliit na letra. R.A.M. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Basta sabi ng mga taga-kalye, bigay daw ng ama niya noon kay Althea. Pero wala siyang larawan, pangalan o kahit anong tanda ng lalaking yon. Siguro kung buhay si Mama, hindi ko na siya tatanungin kung sino si Papa. Mahinang sabi niya, basta masaya kami. Yun na yun. Nagpatuloy ang araw. Nagbenta ulit siya ng bote. Tinulungan ng mga batang pulubi na magbuhat ng kariton. At sa hapon, nagtrabaho sa karinderya ni Aling Bebang bilang tagahugas ng pinggan. Kael, bilis-bilisan mo dyan, sigaw ni Aling Bebang. Ang dami na naman kumakain. Opo, Nay. Sagot niya, tinawag niya itong Nay kahit hindi naman niya kadugo dahil matagal na siyang pinapakain ng babae kahit minsan wala siyang pambayad. Pagkatapos ng trabaho, binigyan siya nito ng isang plastic ng adobo. Oh, bitbitin mo to para hindi ka na kailangan ng kanin sa hapunan. Salamat po, Nay. Babayaran ko to pag may extra ako. Nako, ang kulit mo talaga. Libre na yan. Umuwi na si Kael. Pagod, pero may ngiti. Sa maliit niyang mesa, hinati niya ang adobo. Kalahati para sa kanya. Kalahati para kay June. Bukas may assignment ka, ha? Paalala niya sa bata. Kuya, gusto ko maging katulad mo paglaki, sabi ni June. Nako, wag mo akong ngayahin. Natatawa sagot ni Kael. Dapat, mas galingan mo. Mag-aral ka para ikaw maging mayaman sa ating dalawa. Tumawa si June. Pag naging mayaman ako, bibigyan kita ng malaking bahay. Deal, sabi naman ni Kael sabay high five. Nang umalis si June, tumingin si Kael sa langit. Madilim na, pero may iilang bituin. Mama, bulong niya. Minsan iniisip ko, kung may Diyos ba talaga? Kasi kung meron, siguro matagal na akong sinagot dapat. Sa di kalayuan, may tunog ng makina. Isang mamahaling SUV na dahan-dahang huminto sa tapat ng looban. Nagtaka ang mga tao. Bihirang ganon sa lugar na yon. Uy, baka pulis, sigaw ng isang lasing. Nako hindi, parang mayaman, sabi ng iba. Si Kael lumapit ng kaunti. Hindi niya nakikita kung sino ang nasa loob, pero ramdam niyang kakaiba ang presensyang dala ng sasakyan. Parang may humihigop sa atensyon niya. Sa loob ng SUV, may lalaki na nakaitim na salamin, tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Ang pangalan niya, Rafael Montenegro. Sir, dito po ang shortcut papunta sa pabrika, sabi ng driver. Tumango lang si Rafael, ngunit napatingin sa labas. Sa batang naglalakad, bitbit ang sako ng bote. May kung anong kumislot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero parang nakita niya ng mga matang yon dati. Hindi siya bumaba. Pinanood lang niya ang binata na patuloy sa paglalakad hanggang sa mawala sa kanto. Sir, tuloy na po tayo? Tanong ng driver. Mahinang tugon ni Rafael. Oo, tuloy na tayo. Habang umaandar ang sasakyan, saglit siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit tila hindi mawala sa isip niya ang batang iyon. At sa kabilang panig naman ng eskinita, si Kael naman ay nakatingin sa direksyong pinanggalingan ng SUV. Sino naman kaya mayaman ang pupunta rito? Tanong niya sa sarili. Hindi pa niya alam na ang sasakyang iyon ay ang magdadala ng sagot sa mga tanong na matagal niya nang tinatago. Sa gabing iyon, habang humihilik ang mga batang natutulog sa barong-barong, tumitingala si Kael sa langit. At sa malayo, ang SUV ay tuluyan nang nawala sa daan. Bitbit ang simula ng kwentong magbabaliktad ng kaniyang mundo. Mabigat ang langit ng gabing iyon. Tuloy-tuloy ang ambon. Tinatamaan ng ilaw mula sa poste sa tapat ng maliit na waiting shed. Si Kael, bitbit ang sako ng bote, ay sumilong habang pinupunasan ng kanyang basang braso. Bulong niya sa sarili. Sayang, hindi ko natapos dalhin yung mga bote kay Mang Tonyo. Giniginaw siya, pero pinilit pa rin ngumiti. Nakasanayan niya na ang ulan, gutom at lamig. Parang parte na ng araw-araw na buhay niya.
Sa di kalayuan, huminto ang isang itim na SUV. Bumaba ang salamin. "Boss, mukhang wala na pong daanan dito. Baha na rin sa kanto," sabi ng driver. Maghintay na muna tayo," sagot ng lalaki na nakaupo sa likod, si Rafael Montenegro. Napasulyap siya sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng poste nakita niya isang lalaki na nakaupo sa bangko. Iyakap ang sako. Basang-basa pero hindi nagrereklamo. May kung anong tumama sa dibdib ni Rafael. Parang may kung anong pamilyar sa mukha ng bata. Hindi niya alam kung saan, pero parang kilala niya. "Sandali," sabi niya sa driver. "May tubig ba tayo riyan?" "Meron po, sir." Kinuha ni Rafael ang isang bottled water at lumabas ng sasakyan. Sa kabila ng ulan, lumapit siya sa waiting shed. "Uy, iho," tawag niya. "Bakit andito ka pa? Gabi na." Nilingon siya ni Kael at medyo nagulat. Naghihintay lang pong tumila ang ulan, sir." Inabot ni Rafael ang tubig. "Oh, inumin mo muna, baka giniginaw ka na." Nag-aalangan si Kael, pero kinuha rin. "Salamat po." Uminom siya, tapos ay tumingin sa lalaki. "Hindi ko po kayo kilala, sir, pero salamat po sa tubig." "Naku, wala yun." Umupo si Rafael sa kabilang dulo ng bangko. "Ano nga palang pangalan mo, iyo?" "Kael po. Mambobote lang po ako." Tumango si Rafael. Pilit na pinapakalma ang pintig ng dibdib. "Mag-isa ka lang ba?" Hindi po, may mga kaibigan po ako sa looban. Pero madalas ako lang talaga. Si mama po noon, siya lang kasama ko pero matagal na siyang wala." Tahimik, tanging patak ng ulan lang ang maririnig. Si Rafael hindi makapagsalita. Ang tono ng boses ng binata, pati mga mata, parang pamilyar. Parang narinig niya na iyon. Matagal na, sa ibang panahon. "Pasensya na po," sabi ni Kael nang mapansin ang katahimikan. "Hindi ko po sinasadyang magkwento. Sanay lang po kasi ako mag-isa. Kaya minsan kung sinong lumalapit, napapakwento ako." Ngumiti naman si Rafael. "Ayos lang yon. Minsan kailangan din natin ng makinig." "Sir, kayo po? Parang hindi naman kayo taga rito." "Hindi nga," sagot ni Rafael. Sabay turo sa SUV. "May inaasikaso lang ako sa area, pero napadaan ako rito." Tumango naman si Kael. "Mabait po kayo. Yung ibang may kotse ni ayaw lumapit sa amin. Para bang natatakot madumihan?" Napangiti naman si Rafael, pero may kirot sa loob. Aba, hindi naman dapat ganon. Pare-pareho lang naman tayong tao. Nagkatinginan silang dalawa. Saglit lang pero may kakaibang koneksyon. Si Kael hindi maintindihan kung bakit parang mainit sa pakiramdam niya ang presensya ng estranghero. Si Rafael naman, nakaramdam ng kakaibang paghila ng loob. Isang emosyon na matagal niya nang tinabunan ng trabaho at pera. "Kael," mahinang sabi ni Rafael. "Ilang taon ka na?" 18 po." Sandali na tahimik si Rafael. 18. 18 taon mula nang... Hindi niya tinapos sa iniisip. Bumuntong hininga siya, sabay abot ng maliit na perang papel. Pangmerienda mo." Nagulat si Kael. "Ay, hindi na po. Nakakahiya naman." "Huwag ka nang mahiya. Galing yan sa puso," sabi pa ni Rafael, nakangiti. Napakamot sa ulo si Kael, pero tinanggap rin. "Salamat po, ang bait niyo po talaga." Tumayo siya, bitbit ang sako. Sige po, mauuna na ako. Medyo tumila na rin yung ulan." Tumango naman si Rafael. "Sige, mag-iingat ka, Kael." Habang papalayo si Kael, sinundan siya ng tingin ni Rafael. May pintig sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung awa ba iyon o koneksyon. O baka parehong dalawa. Sa loob ng SUV, tinanong siya ng driver. "Sir, kilala niyo po ba yung bata?" Tumingin si Rafael sa basang kalsada. "Hindi, pero parang matagal ko na siyang kilala." Habang umaandar ang sasakyan, nakatingin pa rin si Rafael sa bintana. Pilit hinahanap sa dilim ang anyo ng batang iyon. Samantala, sa kabilang kanto, isang lalaki nakaitim ang jacket, hawak ang sigarilyo,
Tahimik na nakamasid sa kanila kanina pa. Nang makaalis na ang SUV, ngumisi ito. Kael, bulong niya. Hindi mo ba alam kung sino yung nagmamasid sa'yo? Tinapakan niya ang sigarilyo at lumakad palayo. Naglalaho sa ulan. At sa gabi ng pagkikitang iyon, 2 buhay ang nagsimulang mag-cruise at isang lihim ang unti-unting lalantad. Tahimik ang lumang bahay ng mga Montenegro sa Silang, Cavite. Ang dating tahanan ng yaman at tawanan, ngayon puno na ng lumang alaala. Mga larawang kupas, kortinang amoy alikabok at mga yapak ng nakaraan na ayaw pa ring lumisan. Sa kwarto na sa dulo ng pasilyo, marahang binubuksan ni Manang Elda ang ilaw, ang matandang babae. Ngayon halos puti na ang buhok, naupo sa sahig at dahan-dahang hinila ang lumang kahon sa ilalim ng kama. 18 taon na, bulong niya. Pero heto pa rin ako. Tinatago pa rin to. Binuksan niya ang kahon. Sa loob may mga lumang sulat. Isang punit na litrato at isang kwintas sa may letrang RAM. Kapareho ng suot ni Kael. Nang hawakan niya ang larawan na nikip ang dibdib niya. Larawan niyon ni Althea. Nakangiti, yakap si Rafael na noon ay bata pa. Masaya at walang bahid ng kasalanan. Kung malaman niya lang na may anak siya, bulong ni Elda. Nanginginig ang kamay. Kung hindi lang pinigilan ng ama mo noon, Rafael. Bigla niyang narinig ang pagkaluskos sa labas. Agad niya yung sinara ang kahon at itinago muli sa ilalim ng kama. Manang? Tawag ng pamilyar na tinig. Gising pa kayo? Napalunok si Elda. Rafael, anak, ikaw pala yan. Pumasok si Rafael Montenegro. Bit-bit ang folder ng mga dokumento. Nakapolo pa rin at mukhang galing sa opisina. Pero may lungkot sa mata. Hindi ako makatulog, sabi niya. Parang bigat ang iniisip ko. Gabi-gabi na lang akong ganito. Umupo siya sa silya. Tinanaw ang lumang cabinet. Manang, naaalala niyo pa ba si Thea? Ha, si Althea? Tanong ni Elda. Si Althea, mahinang sabi ni Rafael. Nanigas naman si Elda. Oo. Tumango si Rafael, malalim ang buntong hininga. Nakakita kasi ako ng isang batang lalaki kanina sa may estero. Payat, marumi pero parang natigilan siya. Hindi alam kung paano sasabihin. Parang kamukha ko siya nung kabataan ko. Tahimik si Elda. Pinilit niyang ngumiti, pero baka sa mukha niya ang kaba. Marami namang batang kamukha mo, iho, siguro ay nagkataon lang. Ngumiti naman si Rafael, pero halata ang pag-aalinlangan. Siguro nga, pero ewan ko, parang may connection. Alam mo yung pakiramdam na parang kilala mo kahit hindi mo naman dapat kilala? Tumango si Elda. Nanginginig ang kamay habang inaayos ang kumot. Nako, minsan dala lang yan ng pagod, anak. Baka kailangan mo lang ng magpahinga. Manang? Tinitigan siya ni Rafael. May gusto ka bang sabihin sa akin? Napatigil naman si Elda. Sandaling katahimikan. Tanging tunog ng ulan sa bubong ang maririnig. Oh, wala naman anak. Sagot niya. Pero naginginig ang boses. Ano naman kaya ang sasabihin ko? Tumayo si Rafael at lumapit sa bintana. Alam mo, matagal ko na hindi naririnig ang pangalan ni Althea. Minsan iniisip ko kung paano kung hindi ko siya pinakawalan noon. Lumingon si Elda. Anak, tapos na yun. Wala ka nang dapat balikan. Pero bakit parang hindi ako mapanatag? Humarap si Rafael. Mabigat ang tingin. Alam mo yung parang may kulang? Hindi na makatingin si Elda. Pilit niyang tinatakpan ng tuwalya ang kahon sa ilalim ng kama. Pero biglang yumuko si Rafael. Manang, nakita niya ang gilid ng kahon. Ano to? Mga lumang gamit lang anak. Ngunit lumuhod si Rafael at hinila ang kahon. Bakit parang ayaw niyong makita ko? Rafael, wag! Sigaw ni Elda, pero huli na. Binuksan ni Rafael ang kahon.
At doon nakita niya ang isang larawan. Siya at si Althea sa Tagaytay. Rest house, magkayakap, parehong masaya. Nanlaki mga mata niya. Saan mo to nakuha, Manang? Hindi agad sumagot si Elda. Tumulo na lamang ang luha niya. Iho, patawarin mo ako. Hindi ko kaya sabihin noon. Sabihin na ano? Ang totoo. Ang tungkol kay Althea. Napatigil si Rafael at halos hindi makahinga. Ano hong totoo? At sa labas ng lumang bahay, kumulog ng malakas. Parang mismong langit nang nagbukas ang pinto ng nakaraan. Tahimik ang gabi sa mansyon ng Montenegro. Sa silid ni Rafael, tanging ilaw ng lampshade ang nagbibigay liwanag sa mesa. Hawak niya ang lumang litrato ni Althea, ang babaeng minsan naging dahilan ng kaniyang mga paglabag. Sa tabi ng larawan, naroon din ang sketch ng batang nakikita niya si Estero, si Kael. Magkabilang mundo, pero parehong damdamin ang naroon sa mga mata nila. Tinitigan ni Rafael ang larawan. Mabagal na napaupo. Hindi maaari. Bulong niya. Hindi pwedeng siya yun. Ngunit habang pinagmamasan niya ang ngiti ni Althea sa retrato, yung simpleng korba ng labi, yung paraan ng pagkislap ng mga mata, bigla niyang naalala si Kael. Parehong pareho. Kahit ang paraan ng pagkibit-balikat nito nung una silang magkita, tila may anino ng nakaraan. Kael, napahawak siya sa noo. Hindi pwedeng ganun lang kadali ang lahat. Lumapit si Victoria. Ang kapatid niya laging malamig ang ugali. Hawak ang isang folder. Kuya, hindi ka pa ba matutulog? I've been calling you downstairs. Hindi siya sumagot. Nakatingin pa rin siya sa litrato. Bakit mo tinitingnan yan? Tanong ni Victoria. Lumapit at napansin ang larawan ni Althea. Diyos ko, siya na naman. Napatingin si Rafael. Tigilan mo yan, Victoria. Tigilan? Kuya, ilang taon na tayong tahimik. Bakit bigla mo na namang binubuhay itong mga multo ng nakaraan? Umiling si Rafael, tumayo. Hindi mo maiintindihan. Hindi ko nga maiintindihan. Ilang babae na bang dumaan sa'yo pagkatapos niya? Pero siya pa rin ang iniiyakan mo. Patay na si Althea, Kuya Rafael. Patay na siya. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Bakit ba parang ayaw yung tanggapin na siya lang ang minahal ko? At baka may iniwan siyang alaala para sa akin. Dahil ayoko masira ulit ang pamilya natin. Malamig na sagot ni Victoria. Kung may anak man siya, hindi mo na responsibilidad yon. Huwag mo nang balikan. Ngunit nang umalis si Victoria, mas lalo lang tumindi ang kutob ni Rafael. Parang may tinig na unti-unti at paulit-ulit na bumubulong sa kanya. Hanapin mo siya. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, bumaba siya ng bahay. Nakasimpleng jacket, walang kasama. Si Manang Elda nag-aabang sa pinto. Anak, saan ka naman pupunta ng ganitong kaaga? May kailangan lang po akong puntahan, sagot ni Rafael, habang binubuksan ng pinto ng kotse. Si Kael ba? Tanong ni Elda. Napalingon siya. Paano mong... Alam kong yan ang iniisip mo pero mag-iingat ka ha, Rafael. Hindi lahat ng katotohanan handa tayong tanggapin. Mas mabuti nang masaktan sa totoo, sagot niya, kesa mabuhay sa kasinungalingan. Pagdating niya sa tambakan, sinalubong siya ng mabahong hangin at ingay ng mga bote at plastik na binabagsak sa kariton. Mga batang namumulot, mga lalaking may sigaw ng araw-araw na pakikibaka. Kuya, bawal pumasok dito, private area, sigaw ng isang tanod. I'm looking for a boy named Kael, sagot ni Rafael. Naglabas ang pera. Eto, para sa oras mo. Tumahimik ang tanod. Sinulyapan siya. Si Kael? Yung payat na batang mambubote? Oo, siya nga. Nasaan siya? Kanina andito lang yun, sir. May dalawang lalaki na kaitim na dumating. Akala nga namin kamag-anak eh. Sumakay siya. Sabi nila may trabaho raw. Nanlamig si Rafael. Anong itsura ng sasakyan? Van ho, kulay itim.
Wala nga lang plaka sa likod, sir. Parang napalunok ang tanod. Parang hindi tama yung galaw nila. Tumigil si Rafael. Hindi alam kung saan tutungo. Anong oras nangyari? Bandang 12:00 ho ng tanghali, sir. Tapos wala na, hindi na namin nakita. Tahimik si Rafael. Dahan-dahang ibinaba ang kamay niyang nanginginig. May 2 lalaki na kaitim. Parang bumalik sa kanya ang sulat na natagpuan niya noong nakaraan. Yung may nakasulat, "Huwag mong hanapin ang nakaraan, Rafael." Ngayon, parang binubuksan ulit ng tadhana ang parehong pinto, pero may kasamang panganib. Lumipas ang oras at habang lumalalim ang gabi, hindi pa rin siya tumitigil sa kakahanap. Pinuntahan niya ang mga eskinita, mga tambakan, pati ang lumang bahay kung saan minsang tumira si Althea noon. Walang Kael, wala ni Anino. Bumalik siya sa kotse, hawak ang litrato. Pinikit niya ang mata. Kung ikaw nga yun, anak, sana ligtas ka. Sa labas ng bintana, nagsimulang umambon. Ang patak ng ulan ay tila kumakatok sa bubong ng sasakyan. Paalala ng gabing iniwan niya si Althea sa Tagaytay. Rafael, parang narinig niyang tinig ng babae sa isip niya. Pinili mong iwan ako noon. Napailing siya, napasandal sa upuan. Hindi ko na kayang maulit yon. Samantala, sa kabilang bahagi ng tambakan, may isang batang ginising ng sigaw. Si Jomar, kaibigan ni Kael. Takbong lumapit sa mga tambak ng bote. Kael! Tawag niya pero wala. Tanging isang sirang kwentas ang naiwan sa lupa. Ang pendant na may letrang R.A.M. Kinuha niya ito at tinakbo papunta sa labas. Tulong! Kinuha nila si Kael! Sigaw niya. Ngunit ang mga tao ay abala sa kanilang mga buhay. Wala malang ni isang lumapit. Kinagabihan bumalik si Rafael sa tambakan. Kahit wala na siyang kasamang tanod, umuulan man, ang ilaw ng pose ay mahina, naglalabo sa bawat patak ng ulan. Kael! Sigaw niya. Basang-basa na siya. Kael! Ang echo ng boses ay umalingaw-ngaw sa madilim na paligid. Wala siyang makitang bata. Wala ni bakas. Napaupo siya sa lupa. Halos hindi siya makahinga. Diyos ko. At sa ilalim ng ulan, bumagsak ang luha ni Rafael. Hindi lang dahil sa takot kundi sa pagkakaalam na ang anak na matagal niya nang hinahanap. Baka ngayon ay nasa panganib. Sa di kalayuan mula sa dilim ng isang gusali, may 2 lalaki na kamasid. Isa sa kanila ang nagsindi ng sigarilyo. Sabihin niyo sa boss, sabi ng isa. Nagsimula na siyang maghanap. At sa gabing iyon, sa pagitan ng ulan at kaba, nagsimula na ang laban ni Rafael. Laban sa mga lihim na siya rin ang lumikha. Madilim, amoy kalawang at lumang langis ang paligid. Sa kisame ng lumang bodega, may patak ng tubig na paulit-ulit na bumabagsak sa sahig. Doon nagising sa Kael, nanlalamig, nakaupo sa sira-sirang upuan, at mahigpit na nakatali ang mga kamay sa likod. Nasaan ako? Bulong niya, na nalabo pa rin ang paningin. Ang ulo niya ay masakit at parang binangga sa pader. Uy, gising na pala yung bata, sabi ng lalaki nasa dilim habang inaayos ang barel sa bewang. Lumapit ito. Hawak ang flashlight, tinutok sa mukha ni Kael. Anong pangalan mo, ha? Kael po. Bakit niyo ako dinala dito? Nanginginig yung tanong. Ngumisi ang lalaki. Hindi mo kailangang malaman. Basta tandaan mo to, bata. May nag-utos sa amin. At malinaw ang bilin. Huwag kang lalapit sa pamilya Montenegro. Napakunot to si Kael. Montenegro? Hindi ko naman sila kilala. Di mas mabuti. Sagot ng isa pa. Nakaupo sa mesa. Nagbibilang ng pera. Mas madali mo makakalimutan. Tumawa silang dalawa. Parang sanay na sa ganitong klaseng trabaho. Pero si Kael hindi nagpadaig. Pinilit niyang igalaw ang mga tali sa kamay. Umaasang marupok ang pagkakabuhol. Huwag kang gikilos, sigaw ng isa. Sabay hampas ang flashlight sa mesa. Ngunit sa kabila ng takot,
Pinilit pa rin ni Kael ang sarili. Sa gilid ng dibdib niya, wala nang kwintas sa lagi niyang suot. Ang lumang pendant na may nakauket na RAM. Nasaan yung kwintas ko? Sigaw niya habang pilit na kumakawala. Tumawa ang mga dumukot. Anong kwintas? Yung may letra. RAM, kinuha niyo ba? Umiling ang lalaki. Nakangisi. Wala kami kinukuha, bata. Pero teka, saan ba galing yun? Bakit parang may halaga? Tahimik si Kael at napayuko. Regalo yun kay mama. Sabi niya regalo raw yan sa kanya na matagal na. Sigaw pa ni Kael, napilit na kumakawala. Yun na nga lang natira sa akin. Pero bago pa man makalapit muli ang lalaki, may malakas na bang sa labas ng bodega. Kasunod noon, isa pang putok. Mas malakas, mas malapit. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Sino yun? Tanong ng isa. Hindi ko alam, check mo sa labas. Habang nagmamadali silang magtago, sinamantala ni Kael ang pagkakataon. Pinilit niyang igalaw ang upuang yari lamang sa lumang kahoy. Tumutunog ito sa bawat galaw, hanggang sa tuluyang mabali ang sandalan. Sige na please, konti pa. Bulong niya sa sarili, pawis na sa kaba. Sa labas naman ng bodega may narinig siyang malakas na tunog ng makina. Isang kotse, o marahil ay SUV, huminto sa harapan. Kasunod noon narinig ang pagbukas ng pinto at mga yabag na mabilis. Wala nang bata rito, sigaw ng isa sa mga dumukot. Tumatakbo sa labas. Baka nasa likod. Ngunit bago pa sila makalibot, may boses na malamig at matatag ang umalingaw-ngaw. Bitawan niyo ang baril niyo. Tahimik, walang kumibo. Sino? Isang balang tumama sa pader. Isang pulgada lang ang layo sa ulo ng lalaki. Ang sabi ko, bitawan niyo. Ulit ng boses na mas mabigat na ngayon. Nang silipin ni Kael sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang siluwetang nakasuot ng itim. Malapad ang balikat, hawak ang baril, at basang-basa ng ulan. Hindi niya kilala pero may pakaramdam ng pagkakakilala. Tumigil ang isa sa mga lalaki. Boss, sandali lang. Hindi mo alam kung sino nag-utos sa amin. Hindi ko rin kailangang malaman. Malamig na sagot ng lalaki, sabay pumasok sa liwanag. Si Rafael. Basang-basa ang buhok, nanginginig ang panga, at ang mga matay nagliliyab. Nasaan ang bata? Napalunok ang isa sa mga dumukot. Wala dito sir, umalis na. Isang bala ulit ang pumutok, tumama sa lupa. Malapit sa paa nito. Nasaan siya? Sigaw ni Rafael. Halos pumutok ang ugat sa leeg. Sa likod. Nasa loob. Nakatali. Walang inaksayang segundo si Rafael. Tumakbo siya papasok sa bodega. Tinutok ang flashlight sa madilim na bahagi ng silid. At doon niya nakita si Kael. Nakayuko. Nanginginig at nakatali pa rin. Kael. Mahina niyang tawag. Habang mabilis sa pinuputo ng tali, gamit ang maliit na kutsilyo. Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Nagugulahan naman si Kael. Sino po kayo? Hindi yan importante sa ngayon. Kailangan nating umalis. Pero, Sir Rafael? Nagulat ang bata. Habang lang hininga. Tinitigan siya ni Rafael. Sa liwanag ng flashlight, nakita niyang buo ang pagkakahawig nito kay Althea. Ang hugis ng mata, pati ang galaw ng labi. Parang sandaling tumigil ang mundo. At hindi na kita hahayaang saktan ng kahit sino. Biglang may kaluskos sa labas. Mabilis siyang itinulak si Kael sa gilid ng kahon. Dapa! Bulong niya. 3 putok ang sumunod. Bumasag sa mga bote at lumang kahon. Sir, atras tayo! Sigaw ng isang gwardya ni Rafael na dumating naman sa oras. Sumunod sa kanya na hindi niya namamalayan. Sa ingay ng mga putok, hinila ni Rafael si Kael palabas. Tumakbo silang dalawa sa likod ng bodega. Basang-basa ng ulan. Hingal na hingal. Sumakay ka! Sigaw ni Rafael. Binuksan ang pinto ng SUV. Ngunit bago pa makasakay si Kael, may bala nang tumama sa gulong. Diyos ko! Bulong ni Rafael, sabay hinila ang bata pabalik. Takbo! Sa kabila! Tumakbo sila sa madilim na daan.
hanggang sa makarating sa ilalim ng tulay kung saan sila pansamantalang nagtago. "Sir, bakit ninyo ako tinulungan?" Tanong niya na nanginginig. Matagal pa bago sumagot si Rafael. Tinitigil lang niya ang bata. At sa huli, mahina niyang sinabi, "Dahil minsan, may kasalanan ako iniwan sa mundo." Tumingin si Kael sa kanya. Walang alam sa bigat ng salitang iyon. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan at takot, nagsimula ang ugnayang hindi nila alam. Isang ama at anak na pinaghiwalay ng kasalanan at muling ipinaglalapit ng panganib. Malakas ang ulan nang makapasok sila sa ilalim ng tulay ni Kael. Mula sa lumang bodega, halos matalisod habang tumatakbo sa putikan. "Dito ka!" Sabay hawak sa balikat ng bata. Sigaw ng lalaking may hawak ng flashlight. Para kay Kael, parang pamilyar ang tinig na yon. Malalim, mahinahon at parang matagal na niyang narinig. "Sir, kayo po ba nagbigay sa akin ng tubig noon?" Tanong niya na nanginginig. Tumango si Rafael. "Oo, naaalala mo pa pala." Ngumiti si Kael kahit nanginginig sa lamig. "Hindi ko po makakalimutan yon. Wala kasing ibang gumawa nun sa akin. Walang ganong kabait sa amin." Sandaling natahimik si Rafael. Sa ilalim ng ulan, habang pinupunasan niya ang mukha ni Kael ng panyo, napansin niyang muli yung ngiti. Eksaktong kopya ng babaeng minahal niya. "Althea, bakit ganito?" "Halika na, baka bumalik pa sila," sabi ni Rafael sabay alalay kay Kael papunta sa SUV. Pagpasok nila, binuksan ni Rafael ang heater at iniabot ang tuwalya. "Magpatuyo ka muna, makasipunin ka." Sumunod si Kael. Tahimik at parang nahihiya. "Pasensya na po sir, nadamay pa kayo sa gulo. Huwag mong isipin yan," sagot ni Rafael habang minamaneho ang kotse. "Ang importante, ligtas ka." Sa biyahe, pareho silang tahimik. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng ulan sa bubong at ugong ng makina. Paminsan-minsan sumisilip si Rafael sa rearview mirror. Tinitingnan niya ang bata. Basang-basa ang buhok. Nanginginig pero matatag ang tingin. May kung anong pamilyar na init sa dibdib niya. Isang damdaming matagal nang natutulog. "Sir?" Mahina pero malinaw na tanong ni Kael. "Bakit niyo po ako kilala?" Nabigla si Rafael. "Anong ibig mo sabihin?" "Kasi kanina niyo po ako tinitingnan. Naririnig ko sa boses niyo parang may lungkot." Napatahimik si Rafael. Hindi niya alam kung anong isasagot. "Siguro dahil parang nakita ko sa iyo ang sarili ko nung bata pa ako." Sagot niya sa wakas. Pareho tayong walang sumasalo sa atin. Napayuko naman si Kael at dahan-dahan nang umiti. "Pero ngayon may sumalo na po sa akin." "Kayo." Pagdating nila sa lumang bahay na Rafael, sinalubong sila ni Manang Elda. Halos mapatili siya sa gulat. "Rafael? Diyos ko, bakit mukha kang basang sisiw? Itong kasama mo din." "Pasensya na Manang, may nangyaring masama sa batang to. Kailangan niyo makapagpahinga." Inalalaya ni Manang Elda si Kael papasok sa sala. "Halika iho, magpainit ka muna. May tuyo akong kumot dito." "Salamat po," sagot ni Kael. Nanginginig pa rin. "Halika, kumain ka muna." Sabat pa ni Manang Elda. Pilit na binasag ang bigat sa hangin. Habang kumakain si Kael ng sopas, napapangiti siya. "Parang ganito rin po ang luto ni Mama." Talaga?" Sagot ni Manang Elda. Nanginginig ang kamay sa hawak na sandok. "Opo, sabi niya kapag mainit ang sopas, kahit mahirap, parang may tahanan ka pa rin." Hindi napigilan ni Rafael ang ngiti. "Matagal na ako hindi nakakarinig ng ganyang klaseng salita ah." Pagkatapos kumain, tumahimik sa Kael at naupo sa sofa. Tiningnan niya ang paligid, ang mga larawan, ang amoy ng bahay, ang tunog ng lumang orasan. Naroon si Kael, nakahiga sa malambot na kama sa guest room ng malaking bahay na Rafael. Tahimik ang paligid. Tanging tiktak ng lumang orasan sa dingding ang maririnig. Sanay siya sa ingay ng estero,
Sa kaluskos ng mga bote sa sako. Pero dito, kakaiba. Tahimik, malinis, parang ibang mundo. Habang nakatingin sa kisame, hindi niya maiwasang isipin kung bakit siya iniligtas ng estrangherong ito. Hindi niya rin alam kung saan galing ang lakas ng loob ni Rafael na sumugod sa bodega kagabi. Sa kabilang kwarto ay gising pa rin si Rafael. Nakaupo siya sa study table, hawak ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Sa mesa, nakalatag ang lumang litrato ni Althea, ang babaeng minsan niyang minahal at iniwan dahil sa takot sa pamilya. Bakit parang siya? Bulong niya habang naaalala ang mukha ng bata. Parehong mata, parehong ngiti. Pero hindi. Hindi pwedeng mangyari yon. Nang mapagod ang isip, saglit siyang pumikit. Ngunit pagsapit ng umaga, may kakaibang katahimikan sa buong bahay. Pagbukas ng pinto, may isang sobre na nakapatong sa tapat ng main door. Walang pangalan, walang tatak. Isang puting sobre lang. Binuksan niyo ni Rafael. At sa loob ay may maikling mensahe na nakasulat na pulang tinta. Huwag mo nang hanapin ang nakaraan, Rafael. May kapalit yan. Napatigil siya. Tumaas ang kaba sa dibdib. Sino nakakaalam? Paano nila nalaman na nandito si Kael? Sinilip ang labas, wala siyang nakita. Pero pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid tulad ng dati. Sa kabilang kwarto, tulog pa si Kael. Walang kamalay-malay na nagsisimula ng gumalaw ang mga anino ng nakaraan. Kinaumagahan, pagmulat pa lang ng mata ni Kael, pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Malambot ang kama, malamig ang hangin at sa bintana ay tanaw niya ang hardin na puno ng rosas at fountain. Wala nang amoy ng basura, ang kalapag ng bote at ang lamig ng karton na dati niyang higaan. Pagbaba niya sa grand staircase, halos papatigil siya. Ang buong mansyon ng Montenegro ay parang palasyo. Mga kristal na chandelier na kumikislap, marmol na sahig na parang yelo, at mga painting na mukha ng mga taong halatang may dugong mayaman. Sir, hindi po ako nababagay dito. Mahina niyang sabi habang nakayuko. Ngumiti naman si Rafael. Nakatayo sa may dining area. Hawak ang tasa ng kape. Walang hindi bagay kung marunong kang mangarap, Kael. Sagot ito. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka para tanggapin ang kabutihan. Tahimik silang kumain ng almusal. Si Kael halatang naiilang sa mga kutsara at tinidor na parang hindi niya alam gamitin. Napangiti lamang si Rafael, hindi para insultuhin, kundi parang naaawa. O marahil, may kung anong lambing na hindi niya maipaliwanag. Maya-maya ay bumaba si Victoria, ang kapatid na Rafael. Elegante, matikas at may malamig na tingin. Kuya, may bisita ka pala. Sabi nito habang sinusuri si Kael mula ulo hanggang paa. Sino naman tong batang to? Tinulungan ko lang siya, sagot ni Rafael. Wala namang masama roon, di ba? Umupo si Victoria sa tapat ng kapatid. Bahagyang umiti pero halatang mapanuri. Tinulungan o tinago? Pabulong nitong sabi. Halos pabulong pero sapat na para marinig ni Maya ng Elda sa gilid ng mesa. Tahimik si Rafael pero ramdam ni Victoria ang tensyon. Pag-alis si Kael para magpahinga, humarap si Victoria kay Manang Elda. Alamin mo kung sino talaga yung bata. Utos niya. Ayoko may misteryo sa bahay na to. At habang bumabagsak ang liwanag ng hapon sa mga bintana ng mansyon, tila may aninong nagsisimulang gumalaw sa mga sulok. Mga lihim na matagal na nakatago at unti-unting nagigising. Tahimik ang bahay ng hapong iyon. Habang nagpapahinga si Rafael sa study room, nagpa siya si Kael na mag-ikot sa loob ng mansyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niya makita ang kabuuan ng lugar na pansamantala niyang matatawag na tahanan. Ang bawat sulok ay puno ng alaala, mga antigong aparador, lumang piano at mga kortinang amoy mamahaling pabango. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagkakaiba ng mundong ginagalawan niya ngayon sa buhay na meron siya noon. Pagdating niya sa isang malawak na silid, napansin niya ang isang malaking portrait sa dingding.
Isang babae nakasuot ng puting bestida. May mga mata na parang laging nakatingin sa kanya at isang ngiting may lambing at lungkot sa parehong oras. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi niya alam kung bakit pero parang hinahatak siya ng larawan. "Mama?" Mahina niyang sambit na halos bulong lang. Narinig naman niya ni Rafael mula sa pinto. Napahinto siya. Hawak pa ang isang folder. Nang marinig niya ang salitang yon, parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga panahong pinili niyang takasan ng isang pagmamahal na totoo pero bawal. Lumapit siya. "Ano sabi mo?" "Mama?" Tanong niya sa mababang boses na may bahid ng kaba. Humarap si Kael at gulat na gulat. "Siya po. Kamukha siya ni Mama." Nanigas si Rafael. Halos mabitawan niya ang hawak. "Ano pangalan ng nanay mo?" "Althea de la Cruz po." Mahinang sagot ni Kael. Sa sandaling iyon ay parang huminto ang oras. Ang mga salita ni Kael ay parang martilyong bumasag sa katahimikan ng silid. Napalunok si Rafael, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kamay. "De la Cruz?" Ulit niya pa. Halos hindi siya makapaniwala. "Anak ka nga ni Althea?" Tumango si Kael. Walang kamalay-malay sa bigat na tinatamaan niyang damdamin. "Opo, namatay po siya mga 5 taon na nakalipas." Napaatras si Rafael. Napasandal sa mesa. Ang ilaw ng silid ay tumama sa larawan ni Althea at doon nakita niyang muli ang babaeng matagal niya nang iniwasan. Si Althea, ang babaeng minahal niya at iniwan dahil sa takot. "Hindi pwedeng totoo ito," mahina niyang sabi. "Hindi." "Galit po ba kayo sa kanya, sir?" Tanong ni Kael. Inosente ang tono. "Mabait po si Mama. Kahit mahirap lang kami, lagi siya nakangiti. Lagi niya pa nga sinasabi, darating ang araw, makikita mo rin kung saan ka galing." Napapikit si Rafael. Ang mga salitang yon, parang mismong boses ni Althea, ang muling umalingaw-ngaw sa isip niya. Lumapit si Manang Elda, hawak ang basahan. Halatang narinig ang usapan. "Rafael, totoo bang iniisip ko?" Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya kay Kael sabay sa larawan ni Althea. Parehong mga mata, parehong ngiti. Parehong kalma pero malalim ang titig. "Kael," mahina niyang tanong, "may suot ka bang pendant dati? Yung luma, may letra?" Napaisip ang binatilyo. "Meron po pero nawala nung dinukot ako. May nakaukit na RAM. Bakit po?" Halos hindi na makahinga ng malalim sa Rafael. RAM, ang inisyal niya. Rafael Antonio Montenegro. Hindi na kailangan ng DNA test. Ang dugo sa bata, sa kanya. Pero paano kung hindi? Bulong ng isip niya. Tahimik silang tatlo sa loob ng silid. Si Kael ay nakatingil pa rin sa portrait. Si Rafael hindi makatingin ng diretso. Si Manang Elda, luhaan. "Rafael," wika ni Elda na halos pabulong. "Diyos ko." Napayuko si Rafael. Tinakpan ang mukha. Lahat ng alaala bumalik. Ang gabing pinili niyang talikuran si Althea. Ang pangakong babalikan kita. Ang lihim na hindi napadala dahil sa galit ng kanyang ama. Ngayon, narito sa harapan niya ang bunga ng lahat ng iyon. Isang batang walang kamalay-malay sa kasalanan ng mga matatanda. Lumapit si Kael at nag-aalangan. "Sir, ayos po ba kayo?" Ngumiti naman si Rafael. Pilit pero may luha sa gilid ng mata. "Oo, Kael, ayos lang ako." "Pero bakit po parang umiiyak kayo?" Dahil minsan, may mga nakaraan tayong akala natin, kaya lang nating kalimutan. Pero kahit anong gawin mo, babalik at babalik pa rin sa'yo." Hindi na umimik si Kael. Tahimik lang niyang tiningnan ang larawan sa dingding. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, ligtas siya sa silid na yon. At kahit hindi niya alam ang dahilan. Si Rafael naman, nananatiling nakatitig sa portrait ni Althea. Ang ngiti nito ay parang paalala
na may mga pangakong hindi kailanman namamatay. At sa katahimikan ng gabi, nararamdaman ni Rafael ang bigat ng katotohanang matagal niyang tinakasan. Ang batang iniligtas niya sa dilim ay hindi lang estranghero, kundi dugo ng babaeng minsan niyang sinaktan at ng pag-ibig na iniwan niyang hindi kailanman nawala. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Florenda Dorado from Looc, Romblon, Army Dacates from California, USA, at Lorena Magadia from Candelaria, Quezon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Hindi na mapakali si Rafael. Simula nang marinig niya ang pangalan ni Althea de la Cruz, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga alaala. Ang tawa, ang mga pangakong hindi natupad, at ang gabing iniwan niya ang lahat para sa ambisyon. Kinabukasan, habang nag-aayos si Kael ng mga halaman sa hardin, palihim siyang kumuha ng isang hibla ng buhok nito mula sa suklay na iniwan sa banyo. Piniga niya ang dibdib, parang may mabigat na kasalanang tinatago. Kailangan ko lang makasiguro, mahina niyang sabi. 2 araw siyang halos hindi mapakali, hindi makakain, hindi makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip. Paano kung totoo? Paano ko sa dami ng taong pinaligaya at sinaktan niya, may isang bata palang naghihintay na makilala siya bilang ama. Sa hapagkainan, napansin ni Victoria ang pagiging tahimik ng kapatid. Bakit parang may iniisip ka yata, kuya? Tanong nito habang naglalagay ng kape. Wala. Pagod lang. Mabilis sa sagot naman ni Rafael. Iwas ang tingin. Pero hindi naniniwala si Victoria. Hindi mo naman ugaling magpahinga ng ganito kahaga. Tungkol ba yan sa batang dinala mo rito? Hindi naman sumagot si Rafael. Tumayo siya at umalis. Bitbit ang bigat ng isip. Sa labas ng mansyon, si Kael ay nakaupo sa gilid ng fountain. Pinagmamasa ng buwan. Nilapitan siya ni Jomar na galing sa bayan. Binalik ang kwentas. Napulot ko yan nung dinukot ka. Dinala ko nung humingi ako ng tulong. Nagulat naman si Kael. Salamat, Jomar. Akala ko hindi na ito mababalik sa akin. Wow, ang ganda dito, no? Sabi ni Jomar. Pero parang di ka naman masaya. Ngumiti si Kael, pilit. Di ko alam. Parang may kulang. Parang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan. Kinaumagahan biglang pumasok ang isang driver, dalang isang sobre. Para kay Mr. Rafael Montenegro? Nito. Pagpasok ni Rafael sa silid, binuksan niya iyon. Akala niya ay resulta lang ng test, ngunit ibang liham ang laman. Kung gusto mong makilala ang totoo mong anak, bitawan mo ang negosyo. Nanlaki ang mga mata niya. Anak? Humigpit ang hawak niya sa papel. Sinong nagsulat nito? Paano nila nalaman? Ilang oras pala nakalipas, biglang may tumawag. Si Manang Elda, hysterical. Sir, si Kael. Wala sa kwarto niya. Nawawala ang bata. Nalaglag ang hawak niyang sobre. Ano? Tumakbo siya palabas. Halos madapa sa pagmamadali. Sa gate ng Montenegro Mansion, may isang guard na nagsasabing may nakita raw na lalaki nakaitim na naglagay ng envelope sa kotse niya bago ito umalis. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang tinitingnan ang sulat. Hindi na ito tungkol sa negosyo sa yaman. Ito na ang pinakamasakit na tanong ng kaniyang buhay. Paano kung ang batang tinatawag niyang estranghero ay siya ring dugong matagal niyang pinagsisisihan na mawala?
Malakas ang hampas ang alon sa lumang pier nang dumating si Rafael. Basang-basa ang suot niyang coat dahil sa ulan, pero hindi niya alintana. Sa bawat hakbang niya sa kahoy na tulay, ramdam niya ang kabog ng dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba na baka huli na ang lahat. "Kael!" Sigaw niya na halos lunod sa ingay ng hangin. Walang sumagot. Sa dulo ng pier, may nakasinding ilaw. Isang floodlight na tumatama sa anino ng dalawang tao. Isa roon ay ang bata nakatali sa poste. Basang-basa at nanginginig. Ang isa naman, isang lalaki nakaitim, matangkad at may matalim na peklat sa kaliwang pisngi. "Hindi ka pa rin nagbabago." Rafael Antonio Montenegro. Malamig na sabi ng lalaki habang hawak ang baril na nakatutok sa ulo ni Kael. Napahinto naman si Rafael. "Lucian?" Mahina niya sambit. Halos hindi siya makapaniwala. Tumawa si Lucian na maikse at mapait. "Akala mo nakalimutan ko, no? Tinanggal mo ako sa kumpanyang tinulungan kong itayo. Tinanggal mo lahat. Pangalan ko, kabuhayan ko, at ngayon, lumapit siya kay Kael. Pati anak mo, kukunin ko." "Anak?" Gulat at tanong ni Kael. Nanginginig ang boses. Hindi na makapagsalita si Rafael. Sa gitna ng ulan, tila bumagal ang lahat. Ang mukha ng bata, ang mga mata, lahat ng tanong na pinilit niyang iniwasan, biglang nagkaroon ng bigat. Pero ngayon, hindi yun ang oras para ipaliwanag. "Lucian," sabi ni Rafael, mahinahon pero matigas. "Kung galit ka sa akin mo ibunton. Wala siyang kasalanan." "Kasalanan?" Singala Lucian. "Lahat ng sakit ko, nagsimula sa'yo. Lahat ng tinanggal mo sa akin, babawiin ko ngayon. Isa kang magnanakaw ng tiwala ng buhay." Tinaas niyang barel, nakatutok kay Kael. "Wag!" Sigaw ni Kael, pilit na kumakawala sa tali. Dahan-dahan tinaas si Rafael ang kamay. "Lucian, pakinggan mo ako. Tapos na yung nakaraan. Kung pera ang gusto mo, bibigyan kita. Kung kumpanya, pag-usapan natin." Ngumisi si Lucian. "Hindi ko kailangan ng pera. Ang gusto ko lang, makita kang mawalan. Katulad ng pagkawala ko noon." Isang putok ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi ito galing kay Lucian. Si Rafael ay napaluhod. Akala niya ay siya ang tinamaan. Pero nang tumaas ang tingin niya, nakita niyang si Lucian ang bumagsak. May tama sa balikat. Sa likod niya hawak ang baril, nanginginig. Si Manang Elda. "Panahon na para matapos to, sir." Umiiyak na sabi ni Elda habang lumapit kay Rafael. "Hindi ko na kayang manahimik." "Elda, bakit ka nandito?" Tanong ni Rafael, nanginginig sa gulat. "Matagal ko nang alam ang lahat, sir." Sagot ni Elda, nanginginig ang kamay. "Simula nung tinaboy ng pamilya mo si Althea, nakiusap siya sa akin noon na kapag lumaki ang anak ko, ipapaalam mo sa kanyang totoo. Pero hindi ko nagawa. Natakot ako, sir, kaya ngayon, ito lang ang kaya kong gawin, ang iligtas siya." Tumulo ang luha sa pisngi ni Rafael. Sa wakas, nabanggit ulit ang pangalang pilit niyang nilimot, Althea. Habang si Kael ay dahan-dahang lumapit, baka sa mukha ang takot at pagkalito. "Sir, ano po ba nangyayari? Sino po ba si Mama sa inyo?" Hindi agad nakasagot si Rafael. Lahat ng alaala, ang pag-ibig na ipinagbawal, ang mga gabi ng pagtakas, at ang araw na pinilit siyang pumili sa pagitan ng pamilya at puso, bumalik sa kanya. Lumapit siya kay Kael at tinanggal ang tali. "Mamaya na natin pag-usapan, anak." Halos pabulong niyang sabi. Sabay tingin kay Elda. "Salamat, Manang." Ngunit bago pa sila maialis si Kael, biglang tumawa si Lucian mula sa sahig. "Hindi pa to tapos, Rafael. Hindi mo alam kung anong binuksan mo.
At bago siya tuluyang mawala ng malay, binaril niya si Rafael. Sa instinct na hindi maintindihan, naglakas loob si Kael na subukang itulak si Rafael palayo nang may sigaw. Ang bala ay tumama sa dibdib ni Kael. Isang malakas na pagsigaw ang sumunod. Napahandusay ang binata. Basang-basa na ang ulan at nag-uumapaw na ng sakit. Kael! Sigaw ni Rafael habang hinihila ang bata papalayo sa gilid ng pier. Buwal si Kael sa kahoy. Hawak ang kamay ni Rafael na nanginginig. Maliwanag ang pulang kintab sa ilalim ng kanyang damit. Umiiyak si Manang Elda. Sumugod si Rafael at niyakap ang binata ng sobrang higpit. Hindi. Huwag kang bumitaw, anak. Bulong niya, habang halos pumutok ang puso. Sa likod nangingit-ngit si Lucien. Sa harap, nagmamadaling tumawag ng ambulansya ang isa sa mga tao. Ang mundo nila Rafael at Kael ay nag-iba sa isang putok. Tahimik ang ospital ng gabing iyon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tugtog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Kael. Kasabay ng banayad na patak ng ulan sa bintana. Sa puting kwarto nakahiga siya. Maputla pero gising. Nakatingin sa kisame. Iniisip kung paano siya biglang napunta roon mula sa basurahan. Ngayon ay nasa ospital na bantay na milyonaryo sa tabi niya. Pumasok si Rafael. Suot pa rin ang parehong coat na nabasa sa pier. Hawak niya ang isang sobre. Pinisil iyon na parang naglalaman ng mismong bigat ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at nang makita ni Kael, agad niyang tinangkang umupo. Huwag ka munang gumalaw, anak. Mahinang sabi ni Rafael. Napatigil naman si Kael. Anak, isang salitang matagal niyang hinintay pero ngayon parang napakalayo pa rin para paniwalaan. Sir, mahina niyang sagot. May dapat po ba akong malaman? Tumango si Rafael. Nanginginig ang kamay. Oo. Binuksan niya ang sobre. Inilabas ang papel at binaba ito sa mesa sa tabi ng kama. Kael, huminga siya ng malalim. Anak kita. Parang may dumagundong na kulog sa loob ng silid. Tahimik si Kael, nakatingin lang sa kanya. Pero unti-unti, napupuno ng luha ang mga mata niya. Hindi siya makapagsalita. Anak, alam ko mahirap paniwalaan. Patuloy ni Rafael. Nanginginig ang tinig. Pero gusto kong malaman mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may anak ako kay Althea. Kung alam ko lang sana noon. Kung alam mo lang ano. Putol ni Kael na paos ang boses. Kung alam mo lang hindi mo kami iiwan. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Tuluyang pumutok ang matagal na kinikimkim na galit at pangungulila. Pero bakit mo iniwan si Mama? Bakit mo hinayaan na mamatay si Mama sa hirap? Napatigil si Rafael. Lahat ng tanong na yon, lahat ng bigat ng nakaraan, parang mga tinik na matagal nang nakabaon sa puso niya. Kael, halos pabulong niyang sabi, hindi ko siya iniwan. Pinilit nila akong kalimutan siya. Sinira nilang lahat ng paraan para makabalik ako sa kanya. Ang ama ko, si Don Federico, siyang nag-utos na itaboy si Althea. Napatingin si Kael sa kanya, luhaan ang mukha, pero puno ng galit. At naniwala ka? Kung tama sila? Hindi na nakasagot si Rafael. Umiling siya. Halos upo-upo sa tabi ng kama. Bata pa ako noon, Kael. Tuwag ako. Sinunod ko ang pamilya ko kasi natakot ako. Akala ko tama ang ginawa ko pero sa bawat taon na lumipas, sa bawat gawing tahimik, naririnig ko pa rin si Althea sa isip ko. Kung ganun, bakit ngayon ka lang? Tanong ni Kael na nanginginig ang boses. Ngayon lang nang halos mamatay na ako. Huminga ng malalim si Rafael. Nilapit ang kamay sa anak. Dahil ngayon ko lang nakita ang mukha niya sa iba. Sa'yo. Sa unang beses kitang nakita, Kael. Para nakita ko ulit si Althea.
At nung ko nalaman na hindi pa tapos ang utang ko sa kanya. Tahimik ang silid. Sa labas, maririnig ang mahinang pagpatak ng ulan. Parang kasabay ng mga luhang hindi mapigilan. Sa wakas, pinakawalan ni Kael ang galit at itinago ang mukha sa kanyang mga palad. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit pa rin ba sa'yo. Mahinang sabi niya. Walang kailangang madaliin, sagot ni Rafael. Ang importante, andito ka, buhay ka. At simula ngayon, hindi na kita pababayaan. Habang nagsasalita siya, may tahimik na pagbabagong nangyayari sa kanyang loob. Parang biglang bumigat ang salitang ama. Hindi lang bilang pangalan, kundi bilang pangako. Ngunit sa labas ng pintuan ng silid, may ibang eksenang nagaganap. Sa dilim ng hallway, nakatayo si Victoria, ang kapatid ni Rafael. Hawak ang cellphone at nakikinig sa bawat salita. Mabilis siyang kinuna ng litrato ang papel na nasa mesa. Ang DNA result na nagpapatunay ng lahat. Ngumisi siya. Malamig. Pa, bulong niya sa telepono. Bumalik na ang anak ng babaeng yan. Sa kabilang linya maririnig ang boses ni Don Federico Montenegro. Matigas, mabagal, at puno ng puot. Hindi siya pwedeng manatili dyan, Victoria. Hindi ko hahayaang sirain ng dugo ng babaeng yan ang pangalan natin. Ano gusto mong gawin ko pa? Tanong ni Victoria. Gawin mo ang dati mong ginagawa. Sagot ng ama. Malamig. Walang makakaalam na may Montenegro sa dugo ang batang yan. Hindi na dapat siya huminga sa mundong to. Tumigil si Victoria, sandaling natigilan. Pero pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya ng mapait. Gaya ng dati pa. Ako ang bahala. Sa loob ng silid, niyakap ni Rafael si Kael. Halos maiyak sa ginhawang kahit papaano ay buo na ulit ang nawawala niyang bahagi. Hindi nila alam, sa labas ng ospital ay nagsisimula ng gumalaw ang mga taong kahit tagal nang nagtatago sa anino ng pangalan ng Montenegro. At sa unang pagkakataon, ang dugo at pangalan ay muling magiging sandata ng pamilya laban sa pamilya. Umaga pa lang, ramdam na ni Rafael ang bigat ng paparating. Sa bawat takbang ng mga paa sa marmol na sahig, sa bawat kaluskos ng sapatos ng mga tauhan, alam niyang hindi ordinaryong bisita ang darating. At nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, pumasok si Don Federico Montenegro. Matikas pa rin sa kabila ng edad. Ngunit sa likod ng kanyang maayos sa postura, naroon ang malamig na galit ng isang amang sanay masunod. Hindi ko matatanggap yan, Rafael. Malakas sa sigaw niya. Halos yumanig ang bulwagan. Anak siya ng babae mong itinaboy ko noon. Hindi mo ba naaalala kung anong ginawa sa pangalan natin dahil sa kanya? Tahimik lang sa Rafael. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang tasa ng kape na halos hindi niya maituloy inumin. Lumapit si Don Federico. Tinuro sa kanya ang mesa. Wala kang karapatang dalhin dito ang batang yan. Ang dugo ni Althea ay sumpa sa pamilyang ito. Pa, mahina ngunit pa rin ang boses ni Rafael. Siya ang anak ko, ang dugo ko, ang laman ko. Walang kasalanan si Kael sa nangyari noon. Ngumiti si Don Federico, malamig at puno ng pangungutya. Dugo mo, oo. Pero hindi siya Montenegro. Kaya hindi ko siya tatanggapin kahit na kailan. Ang mga Montenegro ay hindi nabubuo sa kalsada, Rafael. Hindi sa basurahan. Hindi sa anak ng babaeng nagdala ng kahihiyan sa pamilya natin. Sumiklab ang galit sa loob ni Rafael. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Pa, wala kayong alam sa pinagdaanan ng mag-ina. Kung nakita niyo lang kung paano siya lumaki, kung gaano siyang matatag. Matatag? Puno ni Don Federico. Matatag maging pulube? Matatag mabuhay sa putek habang dalang apelido nating sinira ng kanyang ina?
Ayoko nang marinig pa yung pangalan ng babaeng yan sa bahay ko. Hindi nila namalayan nakatayo sa itaas ng hagdan si Kael. Hawak pa ang maliit na bag. Narinig niya ang lahat. Bawat salita, bawat pagtanggi, bawat insulto. Lahat ay tumusok sa dibdib niya ng mas malalim kesa sa bala na minsan niyang tinamo. Tahimik siyang bumaba. Bawat hakbang ay mabigat. Nang makita siya ni Rafael, agad siyang tumayo. Kael, anak. Pero pinutol siya ng malamig na tinig ni Kael. Hindi ko naman kailangan ng apelido ninyo. Napalingon si Don Federico at nagulat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita ulit si Kael. Buo ang boses kahit nanginginig. May pangalan ako. Kael. Anak ni Althea de la Cruz. At kahit walang kayamanan, kahit walang mansyon, may dangal ako. Anong pinagsasasabi mo? Singit ni Don Federico. Ngunit mabilis na tumingin si Kael sa kanya. Diretso sa mga mata. Puno ng luha pero matatag. Alam mo po kung bakit mahirap tanggapin ang mga kagaya niyo, katotohanan? Tanong niya. Kasi, sanay po kayo ng mga tama. Pero minsan, kahit ang mga pinakamalaking pangalan, may mga lihim na nilamon ng kasinungalingan. Kung hindi mo po kayang tanggapin ako bilang Montenegro, ayos lang. Hindi ko naman kailanman ginusto yun. Tahimik ang buong sala. Si Rafael, hindi na makakilos. Si Don Federico, nanlilisik ang mga mata. Pero may bahid ng pagkagulat sa tapang ng binata. Kael, sandali. Pilit ni Rafael. Hindi mo kailangang umalis. Ayusin natin to. Umiling si Kael. Pilit na pinapahid ang luha. Pa, lumaki po akong walang ama. Sanay na po akong lumaban na mag-isa. Huwag ka pong mag-sorry. Kasi tapos na yung mga panahon na kailangan ko ng paliwanag. Ang gusto ko lang, tigilan na to. Huwag mo na po akong pilitin maging parte ng pamilyang to. Kung sakit lang naman ang kapalit. At sa sandaling iyon, tumalikod siya. Tahimik, dahan-dahan. Sa bawat hakbang papalabas ng mansyon, tila nagiiwan siya ng bakas ng isang sugatang anak na muling pinili ng mundo na itaboy. Kael! Sigaw na Rafael. Pero hindi siya lumingon. Paglabas niya ng gate, biglang bumuhos ang ulan. Parang kasabay ng bawat patak, bumagsak ang lahat ng bigat na pinasan niya sa loob. Tumigil siya sandali, tumingala sa langit at hinayaan ang ulan na haluan ng kanyang mga luha. Mahina niyang sabi sa sarili. Kung nandito ka lang, sana maintindihan mo kung gaano kasakit maging anak ng dalawang mundo. Isang mundong may pangalan at isang mundong walang halaga. Sa loob ng mansyon na iwan si Rafael. Nakaluhod, hawak ang ulo, habang si Don Federico naman ay tahimik na lumayo. Mas mabuti na yan. Malamig na sabi ng matanda. Hindi siya kailanman magiging isa sa atin. Ngunit hindi siya nakapagsalita nang makita niyang kamay ni Rafael ang lumang pendant ni Althea. Ang parehong pendant na suot noon ni Kael. At sa unang pagkakataon, may bakas ng pagdududa sa malamig na mata ng matanda. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. Sa kalsadang nilalakaran ni Kael, bawat hakbang ay nagiging panata. Na kahit anong yaman, kahit anong pangalan, walang kapantayang dangal ng isang inang minahal niya ng totoo. At sa langit na puno ng kulog, tila may sumasagot sa tinig. Ang tinig ni Althea, bumubulong sa hangin. Anak, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mundong hindi marunong magmahal. At doon, tuloy ang bumagsak si Kael sa ulan. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang tinanggap niya sa wakas. Tahimik ang gabi sa lumang bahay ni Manang Elda. Tanging tunog ng ulan sa bubong ang maririnig.
Matagal niya nang tinatago ang lumang sobre sa ilalim ng kahong yari sa kahoy. Ang sulat ni Althea. Ngayon, sa wakas, dumating na ang oras sa matagal niyang tinakasan. Hawak ang sobre, tumulo ang luha ni Elda. Ma'am Althea, patawad. Dapat noon ko pa sinabi sa kanya. At habang nakatitig sa sulat, bumalik sa kanya ang alaala. Ang araw na nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. 18 taon na ang nakaraan. Mainit ang hapon nang tumigil ang isang lumang taxi sa harap ng mansyon ng Montenegro. Lumabas si Althea, bitbit ang maliit na bag at mga papeles. Halata sa mukha niya ang kaba. Nakatayo sa gilid ng pinto si Manang Elda na agad naman siyang sinalubong. Ma'am Althea, bulalas pa ni Elda, halatang nagulat. Bakit po kayo napadalaw? Akala ko po nasa Tagaytay kayo. Mahinang umiti si Althea. Kailangan ko makausap si Rafael, Elda. Mahalaga ito. May problema po ba? Tanong ng matanda. Ramdam ang pag-aalala. Hindi agad sumagot si Althea. Sa halip, inabot ang isang papel. Isang medical test result. Sabihin na lang natin. May bago akong dahilan para harapin siya. Napasinghap si Elda. Ma'am, huwag niyo pong sabihin. Tumango si Althea. Luhaan. Oo, Elda. Buntis ako. Saglit na natahimik ang paligid. Sa labas ay humahaplos ang hangin. Sa mga dahon ng akasya, parang bumulong ng babala. Pero ma'am, halos pabulong si Elda. Alam niyo po kung gaano kagalit si Don Federico sa inyo. Kung malaman niya. Hindi ko na kaya magtago, Elda. Putol pa ni Althea. Kailangang malaman ni Rafael. Anak namin to. Karapatan niyang malaman. Tumingin si Elda sa paligid. Sinigurong walang nakakarinig. Sige po, pero sandali lang, tatawagin ko muna siya sa opisina. Tumango si Althea at naupo sa receiving area ng mansyon. Kabadong-kabado, ngunit hindi alam ni Elda sa ikalawang palapag ay may isang pares ng matang lihim na nakamasid. Sa balkonahe ng ikalawang palapag, si Don Federico ay nakatayo. Nakatingin pababa. Kanina pa niyang naririnig ang mga pabulong nila Althea at Elda. Nang marinig niya ang salitang buntis, kumulo kaagad ang dugo niya. Hindi na ako nagtataka. Malamig niyang sabi. Yan palang tunay na pakay ng babaeng yan. Mabilis siyang bumaba. Sa bawat yapak sa hagdan, nagingit-ngit ang kanyang mukha. Pagdating sa receiving area, nagsalubong ang tingin nila ni Althea. Don Federico, mahina niyang bate. Ano ginagawa mo rito? Matalim ang boses ng Don. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Lumayo ka sa anak ko. Gusto ko lang po makausap si Rafael. Mahinahong sagot ni Althea. Hindi po ako nandito para makipag-away. Talaga? Lumapit ang Don at marahas sa inagaw ang papel sa kamay ni Althea. Pagkabasa niya na nakasulat, lalong nagdilim ang kanyang mukha. Ano to? Sigaw niya. Hindi mo to kayang ipaliwanag, ano? Don Federico, totoo pong anak ni Rafael to. Walang anak ang anak sa'yo. Umalingaw sigaw ng Don sa buong mansyon. Narinig ni Rafael ang kaguluhan mula sa itaas at agad siyang bumaba. Pa, ano nangyayari? Nang makita niya si Althea ay biglang lumambot ang mukha niya. Thea? Ngunit bago pa siya makalapit, tumayo sa pagitan nila si Don Federico. Hindi mo siya lalapitan. Narinig mo ako, Rafael? Pa, mahal ko siya. Sigaw ni Rafael. Kung may kasalanan man, ako na lang ang parusahan ninyo. Wala kang alam, anak. Mariing sagot ng Don. Ginamit ka lang niya. Tumingin si Don kay Althea na parang babala na dapat wala siyang sabihin kay Rafael. Napatakip ng bibig si Althea. Halos hindi na makahinga. Don, hindi po totoo yun. Ngunit tumalikod si Don Federico sa mga gwardya. Palabasin yan. Ngayon din. At siguruhin hindi na siya makakabalik dito. Pa, wag! Sigaw na Rafael.
ngunit hinarangan siya ng sariling ama. Kung pipilitin mong sundan siya, kalimutan mo ang pangalan mo. Hindi na kita anak. Nang tumingin si Althea kay Rafael, wala siyang ibang nasabi kundi isang bulong. Patawad. At habang binabagsakan ng pinto ng mansyon ang tunog ng paghihiwalay, tumakbo siya palabas sa ulan. Makalipas ang ilang linggo, bumalik siya sa mansyon pero hindi na siya nagpumilit makita si Rafael. Sa labas ng gate, niyakap ni Elda ang umiiyak na Althea. Ma'am, saan na po kayo ngayon? Sa malayo, kung saan wala makakakilala sa akin. Pero Elda, inilabas niya mula sa bagang isang sobre. Kung sakaling matagpuan ni Rafael ang aming anak, ibigay mo to sa kanya. Ma'am, baka naman po. Hindi na. Alam kong hindi na ako makakabalik. Pero gusto kong malaman niya na hindi ako umalis dahil sa galit. Hinaplos ni Althea ang tiyan niya, luhain. Umalis ako para iligtas siya sa sarili niyang pamilya. Muling bumuhos ang ulan sa labas habang binabasa ni Rafael ang lihim ni Althea, ang sulat na iniwan para sa kanya. Kung sakaling matagpuan mo ang ating anak, sabihin mo sa kanya na pinapatawad kita. Hindi ako umalis sa galit. Umalis ako para iligtas ka sa sarili mong pamilya. Mahal kita, Rafael. Nang matapos siyang basahin, napaupo siya at parang nabasag ang loob. Althea, bulong niya na luhaan. Pinilit kong kalimutan ka. Pero ikaw palang dahilan kung bakit ako nawalan ng puso. Sa labas, patuloy ang ulan. Parang tinutuloy ang pag-iyak ng mga panahong nawala. Sa tabi ng pinto, tahimik na nakamasid si Manang Elda. Hawak ang rosaryo, pilit na nilulunok ang bigat ng konsensya. At sa wakas, pumigkas siya ng dasal. Patawad, Althea. Patawad, Rafael. Sana, sa oras na to, mapatawad niyo na rin ako. Matahimik ang gabi sa paligid ng Montenegro Tower, ang pinakamataas na gusali sa buong distrito. Ilang araw na rin magulo ang sitwasyon sa kumpanya ni Rafael matapos muling lumutang ang pangalan ni Lucien, ang dating kasosyo niyang tinanggal niya dahil sa pandaraya. Habang nag-iikot si Kael sa labas ng building, nakatingala siya sa karangyaan ng tore na iyon. Tahimik yung bulong. Dito nagsimula lahat ng problema ni Papa. Hindi niya alam, may mga matang nakamasid mula sa dilim. Kinagabihan, habang abala mga gwardiya sa routine inspection, isang itim na van ang huminto sa loading bay. Tahimik na bumaba ang mga lalaki, armado at nakamaskara. Sa likod ng isa, may nakaukit pa na peklat sa leeg. Mga tauhan ni Lucien. Sa loob ng main office, nagbi-meeting sina Rafael, Victoria at Don Federico. Pa, kailangan nating malipat ang file ng kumpanya bago sila makagalaw. Sabi na Rafael. Mariing tinignan ng laptop. Ngunit bago pa man makasagot si Don Federico, biglang pumukas ang pinto. Sir, may sumabog sa basement. Sigaw ng isang guard. Nagsimula ang kaguluhan. Sumigaw si Victoria. Kuya Rafael, nasusunog yung server room. Agad na tumayo si Rafael. Sa ibabang palapag, tumatakbo si Kael papunta sa exit nang makita niyang may dalawang lalaki na hinahatak si Victoria palabas. Bitawan niya siya, sigaw niya. Ngunit tinutukan siya ng barel ng isa. Umalis ka dito, bata. Ngunit hindi umatras si Kael. Kumuha siya ng bakal na tubo at biglang pinukpok ang kamay ng lalaki na bitawan ng barel. Aray! Sigaw nito bago siya tinamaan sa braso ng isa pa. Nasugatan si Kael, ngunit nabitawan si Victoria sa kamay ng mga kalaban. Pinulot ni Kael ang barel at tinutok sa mga kalaban. Kael, halika na! Sigaw ni Victoria, nanginginig. Huwag kang lalapit, sagot ng binata. Duguan pero matapang. Hindi ako aalis hanggat hindi ligtas ang pamilya natin. Nang marinig iyon na natigilan si Victoria, noon lang niya naramdaman ang bigat ng salitang pamilya mula sa batang minsan niyang hinusgahan. Habang patuloy ang laban, dumating si Rafael, kasama ang ilang security personnel. Kael, Victoria, sigaw niya.
Ngunit bago pa man siya makalapit, narinig nila ang sunod-sunod na putok at isang malakas na pagsabog sa likurang bahagi ng gusali. "Tumakbo na kayo!" sigaw ni Rafael. Ngunit sa halip na tumakbo ay humarap si Kael kay Victoria at itinulak ito papalayo sa pader. "Halika na! Kael, ikaw! Wala ng oras!" Nang sumabog ang bodega sa likuran, bumagsak ang kisame. Mabilis na tumakbo si Don Federico na galing sa itaas. Ngunit natabunan ng usok ang paligid. "Rafael! Victoria!" sigaw niya na halos paos. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang tinutulungan ni Kael si Victoria na makatayo. Tumakbo sila sa gitna ng apoy. Pero biglang may bumagsak na bakal sa harap nila. Niyakap ni Kael si Victoria para protektahan. "Kael!" sigaw ni Rafael na halos mabaliw. Dumating si Don Federico na hingal. Pilit nilalampasan ang mga naglalagablab na debris. Pagkakita niya kay Kael, nanlaki ang mga mata niya. "Kael, apo, tumakbo ka!" Tumigil saglit si Kael. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. "Apo," mahina niyang sabi. Ngumiti ang matanda, kahit puno ng takot ang mukha. "Oo, apo kita. Tumakbo ka habang kaya mo pa." Ngunit bago pa man makakilos si Kael, muling yumanig ang gusali. Mabilis siyang tumakbo papunta sa direksyon ni Don Federico, ngunit biglang may bumagsak na malaking poste ng bakal. "Kael!" sigaw ni Rafael habang tinatakbo ang anak. Nagawang itulak ni Kael si Don Federico palayo, ngunit siya mismo ang natamaan ng bumagsak na kahoy at semento. Sa isang iglap, bumalot ang alikabok at apoy sa paligid. Pagmulat ni Rafael, nabalot na ng usok ang buong paligid. "Kael!" sigaw niya ng paulit-ulit. Narinig pa niyang mahina at putol na tinig. "Pa!" Hinawi ni Rafael ang mga bakal at halos hindi niya maramdaman ang init ng apoy. Hanggang sa nakita niya si Kael. Duguan, halos walang malay. Pero buhay. "Anak!" nanginginig ang boses na Rafael. "Huwag kang pipikat. Naririnig mo ko?" Mahinang umiti si Kael. "Pa, ligtas sila, hindi ba?" "Oo anak, ligtas sila. Huwag mong isara yung mga mata mo, anak." Sa gilid ay dumating si Don Federico at si Victoria. Pareho silang luhaan. Si Don lumuhod at hinawakan ang balikat ni Kael. "Patawad, apo. Patawad sa lahat ng kasalanan ginawa ko sa nanay mo. Sa'yo." Ngumiti naman si Kael, kahit mahina. "Ang mahalaga ay pamilya tayo ngayon." Isang huling pagsabog ang umalingaw-ngaw. At bago tuluyang bumagsak ang bahagi ng gusali, niyakap ni Rafael ang anak at itinakbo palabas. Sa labas ng nasusunog na gusali, umulan. Basang-basa si Rafael. Karga si Kael sa kanyang mga bisig. Nakahinga siya ng malalim nang marinig ang mahina, ngunit malinaw na tibok ng puso ng anak. "Buhay siya!" sigaw ng mga rescuer. Lumuhod si Rafael sa lupa. Iyakap ang anak. Umiyak ng tuluyan. "Salamat, Diyos ko. Salamat." Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Don Federico. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Hindi sa dugo o apelido, kundi sa sakripisyo handang ibigay ng isang anak para sa mga taong mahal niya. At habang binabalot ng ulan ng abo ng nasusunog na gusali, naramdaman niyang lahat na iyon ang simula ng tunay na pagbabago sa pamilya Montenegro. Tahimik ang ospital. Ang tunog ng monitor at ang marahang tibok ng puso ni Kaelang ang maririnig. Sa tabi ng kamay nakaupo si Rafael. Namumugto ang mata, hawak ang kamay ng anak. 3 araw na siyang halos walang tulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat. Kung paanong halos mawala sa kanya si Kael. At kung paano sa isang iglap, nagbago ang lahat ng pananaw niya sa buhay. Pumasok si Victoria, dala ang pagkain at kape. "Kuya, kumain ka muna," sabi niya ng mahinahon. Umiling lamang si Rafael. "Ayoko. Baka magising siya. Gusto ko nandito ako." Lumapit si Victoria. Marahang hinawakan ng balikat ng kapatid. "Hindi ko akalaing ganito siya katatag." Bulong niya. Sabay tingin kay Kael. Ngumiti naman si Rafael.
Mahina pero may halong pag-asa. Siyang anak ni Althea. Hindi siya basta sumusuko. Kinabukasan maagang dumating si Don Federico. Tahimik at tila nahihiya pa rin humarap. Nang makita ang apo na paupo siya sa gilid ng kama. Anak, hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat. Bulong na matanda. Tumingin naman si Rafael sa kanya. Pa, sapat na yun nandito kayo ngayon. At sa gitna ng katahimikan, kumilos sa mga daliri ni Kael. Pa, mahinang tinig. Agad na napaluhod si Rafael sa tabi ng kama. Halos maginig sa tuwa. Anak, gising ka na. Dahan-dahang iminulat ni Kael ang mga mata. Pilit nang umingiti kahit halatang mahina pa. Pa, nasaan sila lolo? Si tita. Lumapit si Victoria at si Don Federico. Parehong may luha sa mga mata. Nandito kami anak. Sabi ni Victoria sabay haplos sa buhok ng binata. Si Don Federico naman ay tahimik na nag-antanda. Salamat sa Diyos. Salamat at binigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon. Lumipas ang ilang oras. Habang nagpapahinga si Kael, tahimik na nagkakwentuhan sina Rafael at Victoria sa labas ng kwarto. Alam mo kuya, sabi ni Victoria, bago mangyari lahat ng to, puro negosyo at pangalan lang ang iniisip natin. Tumango si Rafael. Oo. At sa sobrang pagkakaabala ko sa pagpapayaman, nakalimutan ko may mga taong higit na nangangailangan. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Kael. Nakasandal sa walker. Anak, bakit ka tumayo? Gulat ni Rafael. Ngumiti naman si Kael. Gusto ko lang sabihin pa. Huminga siya ng malalim. Kung gagaling ako, tulungan natin yung mga batang katulad ko. Yung mga namumulat sa kalsada, yung mga walang matirhan. Napatingin naman si Rafael sa anak. Napahinto. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, ngumiti siya ng buong puso. Lumapit siya at niyakap si Kael ng mahigpit. Gagawin natin yan anak. Iyan ang magiging dahilan kung bakit tayo binigyan ng pangalawang buhay. Pagkalipas ang 2 buwan, unti-unting nakarecover si Kael. Ang Montenegro Corporation ay pansamantalang isinara, hindi dahil sa pagkalugi, kundi para sa muling pagbangon. Sa halip na negosyo, nagdesisyon si Rafael na ilaan muna ang panahon sa mas makabuluhang bagay. Sa gitna ng isang maliit na seremonya, itinayo na lang ang Althea Foundation, isang tahanan para sa mga batang ulila, kalye at biktima ng pang-aabuso. Nakasuot ng simpleng barong si Rafael, habang si Kael naman ay nakaputing polo, halatang masigla na. Ang layunin ng pundasyong to, sabi ni Rafael sa mga bisita, ay bigyan ng tahanan ng mga batang katulad ng anak ko. Mga batang minsang inakala ng mundo na walang halaga. Tumayo si Kael sa tabi niya, hawak ang mikropono. Hindi lahat ng walang apelido ay walang pagkakakilanlan. Minsan, kailangan lang nila ng taong maniniwala sa kanila. Palakpakan, may ilang luha sa mga mata ng mga tao, kabilang si Victoria at si Don Federico na proud nakatingin sa mag-ama. Pagkatapos ng seremonya, tahimik na lumapit si Don Federico kay Rafael at kay Kael. Anak, apo, sabi niya na medyo nanginginig pa ang boses. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pero kung papayagan ninyo ako, gusto ko maging parte ng bago ninyong simula. Tumingin si Kael sa lolo niya, ngumiti at sabay sabing, Lolo, matagal ka na naming hinihintay. Niyakap ni Rafael ang kanyang ama. Isang yakap na matagal na dapat nang nangyari. Salamat pa, bulong niya. Ngayon ko lang naramdaman na buo na ulit tayo. Sa gilid ng entablado, sumulyap si Kael sa langit. Mama, natupad yung pangako mo. Mahina niyang sabi. Hindi na ako nag-iisa. Kinabukasan sa unang araw ng bukas ng foundation, dumagsa mga batang ulila. Isa-isang sinalubong sila ni Kael. Nakangiti, nag-aabot ng mga pagkain at laruan. Lumapit sa kanya si Rafael. Pinagmasdan siya. Alam mo anak, sabi niya, ang yaman, mawawala yan. Pero ang puso na marunong magbigay, yan ang hindi nabubura. Ngumiti si Kael.
Tumingin sa paligid at nagsabing, "Tama ka pa. Ito ang tunay na yaman natin." At habang sumisikat ang araw sa likod nila, nagliwanag ang bagong simula ng pamilya. Hindi na bilang negosyo ang puno ng kayabangan, kundi bilang mga taong marunong magmahal at magpatawad at tumulong. Sa wakas, natupad ang huling pangarap ni Althea, ang makita ang anak at ama ng kanyang anak na muling natutong magmahal. 2 taon ang lumipas mula nang itatag ang Althea Foundation. Ang dating gusaling inabandona sa labas ng Maynila, ngayon ay puno na ng tawanan. Mga batang naglalaro at mga pusong muling natutong umasa. Sa gitna ng lahat ay naroon si Kael Montenegro. Ngayon ay isa ng college scholar. Kilala na rin bilang spokesperson ng foundation. Sa bawat outreach program, siya nagsasalita sa mga bata. Nagsasabi ng mga salitang dati gusto rin niyang marinig noong siya ay nasa lansangan. "Hindi kayo nag-iisa," sabi niya minsan sa entablado habang nakatingin sa mga batang kalye. "May mga taong handang tumulong, handang makinig. Nandito kami, hindi para kaawaan kayo kundi para samahan kayo sa pagbangon." Pumpalakpakan. Sa gilid pinagmasdan siya ni Rafael, nakasuot ng simpleng polo at halatang hindi na lang dating mahigpit at aroganteng negosyante. Ngayon madalas na siyang makitang nakikipaglaro sa mga bata. Nag-aabot ng pagkain at minsan pa nga ay marunong nang magbiro. Ang dating malamig na Rafael ay unti-unti nang naging ama ng marami. Hindi lamang ni Kael, kundi ng lahat ng bata ang tinulungan nila. Isang umaga habang nag-aayos sa mga donasyon sa opisina ng foundation, pumasok si Kael. Dala ang kanyang graduation form. "Pa," sabi niya, "naaprubahan na yung scholarship ko sa university." Napatigal si Rafael. Napangiti at agad niyang niyakap ang anak. "Anak, ipinagmamalaki kita." Ngumiti naman si Kael. "Hindi lang to para sa akin, pa. Para to kay mama. Para sa'yo. At para sa lahat ng batang nandito." Tumingin si Rafael sa larawan ni Althea sa dingding. Ngayon ay nakasabit sa loob ng opisina. May kandilang nakasinde sa ilalim. "Kung andito si mama mo," sabi niya. "Kung nakikita ka lang niya ngayon, siguradong masaya siya." Ngumiti si Kael. "Hindi lang niya ako nakikita, pa. Ramdam ko, nandito siya sa atin." Tahimik silang nagyakapan, habang sa labas naman ay naririnig ang halakhaka ng mga bata. Ang foundation na minsang proyekto ng naging simbolo ng pagbabago. Isang lugar kung saan ang bawat sugatang kaluluwa ay may tahanan. Noong una, hindi sanay si Rafael sa ganitong buhay. Minsan tinanong siya ni Tito Victoria, "Kuya, hindi mo ba namimiss yung boardroom? Yung mga meeting? Yung prestige?" Ngumiti lamang si Rafael. "Alam mo, Vic, dati akala ko doon ako nabubuhay. Pero ngayon nakikita akong ngiti ng mga batang to. Doon ko lang naramdaman kung anong ibig sabihin ng kapayapaan." Madalas siyang makita sa kusina ng foundation. Tumutulong maghain ng pagkain. "Sir Rafael, baka po magkasakit kayo sa init." Sigaw ng isa sa mga staff. Ngumiti siya at pawis sa pawis. "Walang sir dito. Rafael lang. Isa lang ako ama na natutong magpakumbaba." At sa bawat araw, unti-unti nagbago ang pananaw ng mga tao sa pangalang Montenegro. Hindi na ito pangalan ng kayabangan o kapangyarihan. Ngayon, ito na ay pangalan ng pagbabago, ng pag-asa. Samantala si Kael naman ay patuloy na nag-aaral ng social work sa kolehiyo. Madalas siyang imbitahin sa mga seminar para magsalita tungkol sa buhay sa kalye at sa kahalagahan ng pagtulong. "Hindi ako ipinanganak ng Montenegro," sabi niya minsan sa isang talumpate. "Pero pinili kong maging isa. Hindi dahil sa apelido, kundi dahil sa paninindigan. Ang Montenegro para sa akin ay pangalan ng mga taong marunong magbago." Matapos ang palakpakan, lumapit naman si Rafael. Tahimik at niyakap siya. "Hindi mo lang ako niligtas, Kael," mahinang sabi ng ama. "Tinuruan mo ako maging tao ulit." Ngumiti si Kael, sabay sagot. "At ikaw pa, tinuruan mo ako maniwala na may ama pa rin marunong magmahal." Sa likod nila maririnig ang tawanan ng mga bata.
Ang mga dating ulilang walang direksyon, ngayon ay may pagkakataong mag-aral, mangarap at magmahal muli. Kinahapunan, pumunta silang mag-ama sa isang bakanting lote sa tabi ng foundation. Dito natin itayo ang bagong wing, sabi ni Rafael, para sa mga batang may kapansanan. Nakangiti si Kael. Alam mo pa, dati, puro gusali lang pinatatayo mo. Ngayon puso na. Tumawa si Rafael at bahagyang napaiyak. Siguro yun talaga ang tunay na negosyo, ang magpatayo ng mga buhay. Hawak ang asul na plano ng bagong proyekto, magkatabi silang tumingin sa papalubog na araw. Tahimik, payapa at buo. Sa gabi ng kwarto ng foundation, nakaupo si Kael sa tapat ng lumang kahon ng kanyang ina. Binuksan niya ito. May lumang sketchbook, isang litrato nila ni Rafael, at liham na hindi pa niya nababasa noon. Nakasulat, Kael, kung dumating ang araw na magbagong iyong ama, yakapin mo siya. Dahil minsan, kailangan lang ng isang anak para muling tumibok ang pusong bato. Naluha siya. Tinupi ang sulat. Sabay tingin sa bintana kung saan nandoon si Rafael. Nakikipaglaro sa mga bata sa labas. Tahimik siyang nagdasal. Salamat, Ma. Natupad na ang gusto mo. Habang bumababa ang gabi at lumalalim ang katahimikan, sumilay ang liwanag mula sa mga bintana ng foundation. Parang mga bituing bumaba sa lupa. At sa gitna ng mga ngiting nag-uumapaw, may isang pangalang muling nabuhay. Hindi bilang simbolo ng kasakiman, kundi ng kabutihan. Montenegro. Isang apelidong minsang itinakwil ng lipunan, ngayon ay kinikilala bilang tahanan ng mga muling naniniwala sa pag-asa. Sa harap ng bagong itinayong Althea Foundation Orphanage, unti-unting nagtipon ng mga tao. May mga batang tumatakbo, may mga magulang na nag-abot ng pagkain, at sa gitna ng lahat nakatayo naman sina Rafael at Kael. Sa pader ng pasukan, nakaukit sa marmol ang mga salitang, para sa lahat ng batang iniwan ng mundo, may tahanan pa rin sa ilalim ng pag-ibig. Tahimik na lumapit si Rafael sa harap ng larawan ni Althea na nakasabit sa lobby. Nakasuot siya ng simpleng barong, ngunit ang mga mata niya ay puno ng bigat at saya. Dala niya ang isang maliit na bulaklak na puti. Natupad na, Thea. Mahina niyang sabi. Ang pangarap mong magbigay ng tahanan, nabuhay ulit sa anak natin. Sa likod niya, marahang lumapit si Kael. May pagpapatuloy natin to pa, para sa kanila, para sa mga batang katulad ko noon. Ngumiti naman si Rafael, may luha sa mata. Hindi ko akalaing matututo ako magmahal ulit dahil sa'yo. Nagyakap silang mag-ama habang ang mga bata sa paligid ay nagtatawanan, naglalaro at umaawit ng awitin ng pag-asa. Sa sandaling iyon, tila naghilom ang lahat ng sugat ng nakaraan. Sa wakas, ang pamilyang minsang winasak ng lihim ay muling nabuo sa pangalan ng pag-ibig, kapatawaran at pagbabago. At habang pinapanood nila ang mga batang may bagong simula, alam nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kayamanan o pangalan, kundi sa pusong marunong magbigay. Ang yaman ay maaaring magtayo ng pader, pero tanging pagmamahal at kabutihan lang ang makakapagpabagsak nito. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi kailangang magdulot ng galit. Minsan, silang daan patungo sa bagong simula. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!